Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back sa Usapang Tito Man. Nabasa nyo na ba itong balitang ito? Nung may nilabas na statement si Representative Janet Garin when she revealed that she was pressured to sign an affidavit implicating former President Benigno Noynoy Aquino III in the Dengvaxia controversy during the Duterte administration. Ibinunyag ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na pinilit siyang pumirma ng affidavit upang idawit si dating Pangulong Noynoy Aquino sa isyu ng Dengvaxia, isang malinaw na hakbang para sirain ang pangalan ng mga itinuturing na kalaban ng Administrasyong Duterte. Sabi po ni Representative Garin, pinipilit kaming pumirma ng affidavit to point at Pinoy na hindi naman namin magawa kasi hindi naman totoo. So ginamit umano ang gobyerno bilang kasangkapan ng pananakot habang si PAO Chief Persida Acosta at iba pang sangkot ay pinalalabas na gumastos ng pondo ng bayan upang lumikha ng peking kaso laban sa mga Pilipinong sayantipiko. Isa itong madilim na yugto ng kasakiman at panlilinlang na nag-iwan ng masamang bakas sa bansa. Pero bakit kaya ngayon lang nagsalita si Representative Garin? Well, anyway, natagalan man siyang ibunyag ito, ang importante, ipinahayag pa rin niya sa taong bayan itong ginawa ng Administrasyong Duterte noong panahon ni former President. Dahil hanggang ngayon, yan po ang ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sirain ang pangalan ng mga itinuturing na kalaban ng mga Duterte. Hindi nga ba inamin ni dating Pangulo that we planted evidence? We first planted the intrigues. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Tingnan niyo ang issue sa GAA. Nagtatanim sila ng intriga at maglalabas sila ng mga ebidensya kuno. Tulad nung nilabas ni Vic Rodriguez na blank document ng BICAM. At bakit ginagawa ito ng kampo ni Duterte? Dahil nasusukol na po sila. Lalo na at makikipagtulungan na ang ating gobyerno sa ICC at sa Interpol. So kailangan gumawa ng ingay ang kampo ni Duterte para malihis ang isip ng tao sa mga isyu ng Duterte. Pero sa statement pa lang kasi, sa mga inilalabas na pahayag ni dating Pangulo, nahuhuli po siya. Tandaan po natin ang kasabihan, ang isda nahuhuli sa bibig. Hindi nga ba at inamin pa ni Duterte that he admits personally suspects. Ang hirap kay Duterte kapag naglabas siya ng pahayag, after a few days, babawiin niya. At sasabihin niyang wala siyang sinabing ganun. Tulad nitong sinabi niyang he personally admits suspects. Pero after a while, naglabas naman siya ng ibang pahayag nung sinabi niyang na hindi ko sinasabi na sinadya kong patay. Samantalang he admitted na personally killing. Tapos ito, sasabihin niya, hindi ko sinasabi na sinadya kong patay. Ang sabi ko nga sa mga sundalo, give them the chance to fight. So that if they fight, then you would be justified in killing them. So lumakas ang loob ng mga pulis na kahit na hindi naman nanlalaban, aba ito dasin na natin para nga naman gumanda ang record ng Duterte na naubos ang mga drug dealer, ang mga drug addict. Pero kung papansin niyo, puro mga addict lang naman ang nasakot sa EJK. Walang malalaking pangalan o drug lord ang nahuli. Pero hindi ba si Duterte pa rin ang umamin nung sinabi niyang my only sin is the extrajudicial killings. So ano to? Nilalaro ni Duterte ang taong bayan? Pinapaikot-ikot niya ang mga Pilipino na akala naman niya mapapaniwala niya lahat. Okay, ang mapapaniwala niya lang ay ang mga supporters niya na kahit na anong sabihin ni Duterte para sa kanila ay tama lahat, na hindi pwedeng magkamali itong pamilyang Duterte. Kaya nga pati kay Sara Duterte, kahit na binabastos na ang batas para sa mga Duterte allies and supporters, hallelujah pa rin sila. So bakit nga ba tila nang gugulo itong pamilya Duterte? Pakinggan nga natin itong paliwanag ni Sir Mike Abe kung bakit nang gugulo or sadyang ginugulo ng mga Duterte ang bansang Pilipinas. Panoorin po natin. Tatlo ang dahilan o isyong nakikita ng Mike Abe Opinions Channel kung bakit iniingayan ng mga politiko at identify sa Duterte Group ang budget
ng taong ito 2025. Okay? Ano yung tatlong isyong yan? Una, for publicity kasi mag-eleksyon. Kandidato yung mga petitioner before Supreme Court. Pangalawa, para ilihis ang issue kasi napakainit ng usapin tungkol sa ICC. Matapos aminin na ng Malacanang na sila'y makikipag-coordinate na sa ICC kaugnay sa mga extrajudicial killing na kinasasangkutan ni Duterte at ng kanyang nakaraang gobyerno. Pangatlo, ito yung medyo malala, posible na kanilang ginagamit ang isyong ito para magalit ang taong bayan. Gusto nilang idiin sa mamamayang Pilipino na merong korupsyon ang gobyernong ito. May masamang plano ang gobyernong ito sa budget ng 2025. Yan ang gustong palabasin. Magalit ang taong bayan sa administrasyon. Pero hindi nila alam, kakaunti yung mga taong hindi nakakaintindi ng budget. Ang mga professional, politiko, business group, at mga civil society, marginalized sector, alam nila kung gaano kahalaga yung budget. At alam nila na hindi yan pipirmahan kung may problema o illegal. Pinirmahan yan after ng pagsusuri ng Kongreso at ng Senado at ng mga economic manager ng Executive Department bago pinirmahan ang General Appropriation Act. So yung tatlong yon ang nakikita ko po na maaaring dahilan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pong kanilang pinagbabasihan ng kampo ni Duterte, draft lang yun eh. Hindi naman batas yung Bahikam report at hindi naman yun ang pinirmahan ng Pangulo. Hindi maiiwasan siguro yung mga blanco-blankong yan kasi Bahikam report, yan ay subject for approval pa mismo, yan po yan sa plenaryo. Bago dalhin sa Malacanang, bago imprenta yung libro, bago pirmahan ng Pangulo. Dahil yung pinipirmahan ng Pangulo, libro na po yan eh, magiging batas yan eh. So yung tatlong yun, ulitin ko ha, for publicity ng mga politiko dahil mag-i-eleksyon sa Mayo. Kandidato kasi sila eh. Pangalawa, para ilihis ang totoong isyo na mainit na usapin ng ICC dahil nag-iba na ang statement ng Malacanang. Dati ayaw sa ICC, ngayon makikipag-ugnayan na sa mga limitasyon ng mga bagay. At higit sa lahat yung sinabi na kapag may warrant of arrest ang Interpol, susuportahan at ipapatupad ng gobyernong Pilipinas against doon sa mga may kaso sa International Criminal Court. At yung ang pangatlo ay para galitin ang taong bayan na palabasin na mayroong korupsyon. Pero yung usapin niya na sa Supreme Court na, kaya hindi ko na tatalakayin pa ang ibang merito ng petisyon na yan ng isyong yan. Yun po ang aking nakikita sa kasalukuyan. Kayo, anong inyong tingin niyan? Naniniwala din ba kayo? Naiisip nyo yan? Kasi aralin natin. Wala naman ako nakikitang ibang dahilan eh. Na malalim na dahilan. Para kanilang sirain ang gobyerno, sirain ang Pangulo, sirain ang pamahalaan, at kanilang sabihin invalid. Just imagine, ang tingin nila invalid, illegal yung budget. Wow! Ay yung budget, kahit saang gobyerno sa buong mundo, mahalaga ang budget. Kahit ang malaking mga bansa sa buong mundo, pag walang budget, hindi makakagalaw. Babagsak ang ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa. Tayo ganun din. Lalo na tayo underdeveloped. Yan tayo umaasa sa budget na yan taon-taon para sa mga infrastructure project. Pagpapagawa ng mga tulay, ng mga kalye, ng mga lahat ng public transport, mga airport, mga pantalan, pag-aaral ng mga bata, seguridad, sweldo, lahat-lahat business ng gobyerno. O di ba? Tapos sasabihin nila, invalid yung 2025 budget. Aba, paano uunlad tayo kung kayo mismo mga Pilipino ang sumisira sa ginagawa ng ating pamahalaan? Kaya yung tatlong yon, sa aking pong opinion, analysis, interpretation, yon ang kailan dahilan. Kasi mag-i-eleksyon sa Mayo. Yung mga nagpetisyon before Supreme Court, kandidato. Ang Duterte family, Duterte camp, may sariling kandidato sa local and national position. Di ba? At yung grupo nilang yan, sila din yung may mabigat na kaso sa ICC. So kaya lutang na lutang yung tatlong isyu na aking sinasabi dito sa aking
channel at para makarating sa inyo. Kaya paki-like and share po ninyo para makarating sa iba ang usaping ito. Huwag tayong paninlang, huwag kayong paninlang. Tayo magmalasakit, manindigan at suportahan natin ang ginagawa ng gobyerno under President Marcos kasi tama naman ang ginagawa. Sinisira lang kasi merong personal and political interest ang mga naninira. Ganon ang sitwasyon. So, lalo pang iinit ang marami pang, hindi ko alam kung anong issue pa kailan dadalhin. Before election, meron pa silang bubuhayin ibang issue para pagtakpan ulit ito. Lagi naman yan ang pinagtatakpan nila eh. Yung malaking kanilang problema sa paglabag sa karapatang pantao, extrajudicial killing, kasi non-bailable po yung kasong yan. Dito at sa abroad, sa ICC. Kasi crime against humanity. Wala pong bail yan, pansamantalang paglaya. Makukulong talaga habang tinataraya. Kaya ayaw na ayaw nilang mangyari ito at lumutang yan. Yun ang layo na nila. Kahit dito, kung may nagfile ng kaso at nakakarating sa korte ito, non-bailable din po ang human rights violation, extrajudicial killing, crime against humanity. Ganun pong patindihan. Kaya nga si Gerald Bato de la Rosa talagang nagagalit na at wala siyang pupuntahan kandidato siya, tagilid pa yung kanyang pagkandidato kasi nasa number 12 to 15 yata. Pababa ng pababa sa survey. Tapos may ganito pang issue. Di ba? Alam na natin. Wala ho talaga. Ang lahat ng pagkakamali, kasalanan, pang-abuso sa kapwa. Nasa kapangyarihan man kayo, wala. Darating ang araw, babalik yan. Darating ang araw, sisingilin kayo. Yan ang nga nangyayari ngayon. Nagpasasa sila nung kailang mga kapanahunan ng 6 na taon. Akala nila ang lahat ng kailang ginagawa ay tama. Akala nila ang lahat ng ginagawa nila ay makakabuti. Sa kanila lang yon. Pero pagkatapos ng term kasi wala ng immunity, eto na ngayon. Buhay ang complainant. Buhay ang mga issue. Kaya inuusig na sila, hinahabol na sila. Kaya maging aral ito sa lahat ng mga pupunta na sa gobyerno. Papasok sa pamahalaan. Mananagot kayo sa taong bayan kapag kayo nagkamali. Hindi pwedeng pagtakpan ang nakaraan. Lalo't higit taong bayan ang complainant. Sa issue ng human rights violation, taong bayan ang complainant. Di ba? Malinaw yan. Okay? Sa issue ng pangmulitika ninyo at eleksyon, taong bayan ang gagamitin nyo para sa pagboto. Pati sa inyong paninira para siraan ang gobyerno ito, taong bayan pa rin. Lahat mamamayan Pero mayroong hangganan ng lahat. Mananagot ang mga umaabuso. At ngayon, yung mga pang-aabuso ng nakaraan, hindi lang dahan-dahan, tuloy-tuloy, mabilis ang mga pangyayari, inuusig na sila. Dahil hindi ho talaga pwedeng pagtakpan yan sa magitan po ng fake news or kung anumang isyong kanilang tinatalakay. Ang complainant sa human rights violation, extrajudicial killing, mananatiling buhay at malakas sila kasi sila'y naghahanap ng katarungan. Please like, share ng video ito. Well explained, Sir Mike Abe. Nasusukol na kasi ang mga Duterte at marami na silang baho ang lumabas. Kaya naman nakakapagtaka itong mga supporters ni Duterte na kahit na aminado ang dating Pangulo sa mga pagpatay sa EJK, sinasamba pa rin nila si Duterte na as if parang natural na sa pamilya Duterte ang pagpatay. At siyempre nga naman, porke malapit na ang eleksyon at ang mga kandidato ni dating Pangulo ay hindi man lang makaangat at mapunta sa top 12 maliban na lang kay Bongo at itong si Bato de la Rosa na aandap-andap pa rin at maaari pa rin maligwa itong si Vic Rodriguez kaya nag-iingay. At dahil si Vic Rodriguez ay hindi man lang umaangat sa survey, kailangan niya magpakahiro na kunyari sila ang mag-e-expose dito sa gaan na to. Well, good luck na lang sa petition nila sa Supreme Court. At siyempre, natatakot na sila dahil makikipag-cooperate na ang Pilipinas sa ICC. Tapos yung impeachment pa ni Sara Duterte. So, kailangan nilang magmadali para mapabagsak si President Bongbong Marcos at iupo si Sara Duterte. Dahil oras na maupo si Sara Duterte, borado lahat ng issue laban sa mga Duterte. So, salamat po sa paliwanag ni Sir Mike Abe at kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sir Mike Abe, pasyalan nyo po yung kanyang mga channels, yung Mike Abe Opinions, saka yung MA Pinoy TV. Subscribe, like, and pakishare nyo na po ang kanyang mga videos. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa tilang pananadyang panggugulo ng mga Duterte sa ating bansa? Comment lang po down below
and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.